Yung topic natin ngayon, tongue is made for worship. No, yung dila daw natin, intended lang siya para sambahin ang Diyos. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung dila natin, hindi natin siya pwedeng gamitin sa ibang bagay. Kasi ang dila, nakadesign siya para i-glorify yung pangalan ng Panginoon. So, meaning, hindi natin siya pwedeng gamitin sa ibang bagay. Kasi pag ginamit mo sa ibang bagay, no, hindi niya nagagawa ang tunay niya na purpose. Kasi yung purpose ng dila, no, kaya siya nilagay dito, kasi yung purpose niya, para ipagsigaw ang kabutihan ng Diyos. Hindi para magmura, manira, no, puro negative ang ipapalabas, no, sa dila. Kasi ang dila ay ginamit at ibinigay ng Panginoon sa atin para sambahin siya. No, intended lang talaga siya para sambahin ang Diyos at ipagsigaw yung pangalan niya. Thank you, Jesus. No, sabi dito sa Santiago 3:9, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Diyos at Ama. Pero sa pamamagitan din nito, ay isinusumpa natin ang ating kapwa ng likha ng Diyos. So, nasa atin pala yung desisyon na yung dila pala, no, ay intended lang talaga siya gamitin para sambahin ang Diyos. Pero minsan, no, nagagamit natin yung dila sa hindi niya purpose. Kasi pag ang isang bagay ginamit mo sa hindi niya purpose, ay talagang masisira. Pag yung cellphone mo, ginamit mo siya at ginawa mong chopping board, masisira talaga. So maliwanag, pag ang isang bagay ginamit mo sa hindi niya purpose, ay talagang masisira. Walang magandang, no, resulta. Sabi dito, pinupuri natin gamit ang dila. Pero may pero. Sa pamamagitan din nito, sa pamamagitan din ng dila, no, isinisumpa natin ang ating kapwa. Sabi na to, huwag natin gawin yan. So, nasa atin yung choice. Kasi sabi sa Bible, when the Holy Spirit, sabi sa Acts 1:8, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power. Kaya pala naging anointed yung dila ng isang believer dahil nasa kanya yung Holy Spirit. Pero, kapag ginamit mo yung dila mo sa kasamaan, no, nagpa-function pa rin siya, pero nag-create siya ng distraction, ng kapahamakan. Palagay na natin ganito, yung pera na ibinigay ko sa pulubi, 100 pesos. Palagay na lang din natin yung pera ng 100 pesos, yun yung anointing. Ibinigay natin sa bata, nasa bata pa rin kung ano ang bibili niya. Kung ang ibibili niya sa 100, pagkain o rugby. Pero kahit ibibili niya ng rugby, yung value ng pera hindi mawawala. May value pa rin siya, may power pa rin. Pero binili nga niya lang ng rugby. Pero pag ginamit niya, pag binili niya ng pagkain, mas may power rin. So ibig sabihin, hindi mawawala yung power. Nasa atin na kung gagamitin natin sa tama o mali. Thank you, Jesus. Kasi yung dila natin, no, nakadesign talaga siya para maglabas ng positive, hindi ng negative. Hindi pagsisinungaling, paninira ng kapwa, o pagmumura. Kaya sabi dito sa Santiago 3:10, mula sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan, sabi ni Apostol James. Sinusumpa, pinupuri mo ang Diyos, no? Kinoglorify, no? Tinataas mo ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng dila. Pero minsan, yung dila mo rin mismo ang ginagamit natin para magsinungaling, para sumpain yung isang tao, para magbato ng mga accusation. So ayaw pala ng Panginoon na gamitin natin yung dila sa ibang bagay. Kaya nga, yung dila, intended siya
No, intended lang siya para mag-glorify ang Panginoon. No, kasi pag ginamit mo siya sa ibang bagay, no, hindi papayag ang Diyos. Kasi nga, may power yung dila. Kapag sinabihan mo isang tao, walang kwenta, wala kang marating sa buhay, tapos anointed ka, no, talagang mag-cause pa yun ng suicidal thoughts. Kasi nga, hindi siya makapaniwala. No, kasi yung dila mo na ikaw nagsasabi, pero negative yung sinabi mo, no, mag-cause yun, may stumble yung tao. Kasi pag ginamit mo yung dila sa hindi tamang paraan, para nating ginamit yung toothbrush natin. No, yung toothbrush natin, ginamit natin sa bowl. Pero, yung toothbrush, intended siya para sa ngipin. Pero pag ginamit mo siya sa bowl, pang biniras mo, ginamit mo pang brush sa bowl, hindi na rin maganda. No, nakakadiri. Ganun yung picture pag ginamit natin yung dila natin sa hindi tama. Para nating ginamit yung toothbrush at ginamit doon sa maruming bowl. Hallelujah. No, I hope may natutunan tayo. No, tongue is made for worship. And yung conclusion ko dito, use our tongue in a right way, sa tama. Kasi pag hindi natin ginamit sa tama, no, ay walang magandang resulta. Distraction. No, tongue is small but terrible. That's all. God bless.